I-observe din po natin sa panahon natin ngayon yung pagdating sa itinuturo regarding sa gospel o sa biblical na turo o Bible study. Pero hindi naman po natin ito nilalahat. Pero kaya lang po natin ito pinag-uusapan dahil ito ay maraming gumagawa nito. Ito yung talamak na turo na ini-inject sa isip ng mga tao na gumagamit sila ng verse sa Bible, tapos yung verse na yun inaabuso nila. Like for example, sinasabi roon sa verse, ang Panginoon ay laging nasa kanila, hindi sila dapat matakot. Pero yung isang tao na nakarinig ng ganong turo, bagamat gumagawa siya ng mali, gumagawa siya ng kasalanan o ng kasamaan, hindi siya dapat matakot dahil iniisip niya ang Diyos ay nandyan palagi para sa kanya. Iba rin yung turo na mahal siya ng Diyos. At karaniwan ngayon sa lumalaganap na talamak na turo na ini-inject sa isip ng mga tao, minomotivate sila na hindi sila pababayaan ng Diyos, hindi sila parurusahan ng Diyos, hindi sila matatakot sa Diyos at hindi sila matatakot sa anuman mangyayari sa panahon natin ngayon, sa huling panahon, na bagamat gumagawa sila ng mali o kasalanan, iniisip nila ang Panginoon ay nandyan sa kanila kaya hindi sila dapat matakot. Ayun ang nakakapanghilakbot sa panahon natin ngayon na kung mapapansin natin, wala nang itinuturo na para ang tao ay ituwid, para ang tao ay sabihan para magbagong buhay mula sa kanyang pagiging patuloy na pagiging masama, paggawa ng kasalanan o mga maling bagay na ginagawa niya sa kanyang buhay. Kaya patuloy pa rin ang tao na gumagawa ng mga mali, gumagawa ng kasalanan o ng kasamaan dahil sa lumalaganap na talamak na turo na ito na inaabuso yung verse sa Bible at iniisip nila na hindi sila pababayaan ng Diyos at hindi sila matatakot dahil ang Diyos ay nasa kanila. At iyon ang mapapansin natin sa panahon natin ngayon, pero hindi naman po natin nilalahat. Pero talamak at maraming gumagawa na nito, puro motivation na lang yung turo. Hindi na ginagawa na ituro yung pagtutuwid sa tao, pag-iwas sa masama. Malapit nang dumating ang Panginoon na dapat iniwas na tayo sa pagkakasala. Kaya iyon ang mapapansin natin kung i-observe natin sa panahon natin ngayon. Kaya maraming tao talaga na hindi natakot. Bagamat alam nila na may darating na second coming, pagpaparusa ng Diyos, dahil iniisip nila na hindi sila pababayaan ng Diyos, na hindi sila dapat matakot. Kaya nakakapanghilakbot talaga yung ganitong turo kung mapapansin natin sa panahon natin ngayon. Kaya ang daming dumadagsa kahit makasalanan ng tao, kahit masama ang tao, kahit gumawa sila ng mga bagay na mali o gumawa sila ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos dahil sa ganitong turo na lumalaganap. Noong panahon doon sa Noah's Ark na ginunaw ng Diyos yung lugar na yon sa pamamagitan ng baha, mas nauna yon bago dumating yung panahon dun sa Sodom at Gomora. At maraming tao na naniniwala na hindi sila parurusahan ng Diyos. Hindi sila natatakot na ang Diyos ay magagalit sa kanila bagamat gumagawa sila ng mali. At iyon rin yung talamak na turo sa panahon natin ngayon. Naiisipin ng tao hindi siya matatakot dahil nandiyan ang Diyos sa kanya. Dahil doon sa ini-inject na maling turo sa isipan ng mga tao. Tapos makarinig pa siya na sasabihin papangaralan ng spirit of prophecy, signs of the time na malapit nang bumalik ang Panginoon, kailangan na magsisi, magbago, maghanda. Yung mga bagay na ibig sabihin kahit 3 angels message, napaka-allergic niya. Allergic na makinig sa ganong bagay, parang kinasusuklaman niya yung ganong makinig sa ganong bagay. At iba pa, may nagsasabi sa kanya, huwag mong papakinggan yan, nakakatakot yan. Ibig sabihin parang sinabi ng demonyo nung panahon ng Noah's Ark, huwag niyong pakinggan yan si Noe. Hindi naman totoo yung sinasabi niyan. Magkakaroon ng baha. Wala namang baha. Magkakaroon ng sunday law sa panahon natin ngayon. Wala yan, hindi yan totoo. Parang ganun. Kumbaga yung mga nagsusulsol na parang iisipin nila, imbis na ang tao ay mangangaral sa pamamagitan ng tao na ginamit ng Panginoon para magbago, para maghanda, sasabihin ng manunulsol, huwag kang makinig dyan, nakakatakot yan. So ibig sabihin, yung hindi pananampalataya ang binibigay doon sa tao na imbis na maghanda, manampalataya, malapit nang bumalik ang Panginoon, tapos sasabihin pa, huwag kang makinig dyan, nakakatakot yan. Kung baga sa may tenga natin, di ba galing sa isip, makapapakinggan ng tenga natin, o wag mong gawin yan. Naku, wag kang mag-aral ng Biblia. Naku, wag kang magbago. Mas mahalin mo pa yung ginagawa mo, di ba masaya ka naman dyan? Parang ganun din. Wag mong papakinggan yan. Ibig sabihin, wag kang magiging handa. Pag dumating ng Panginoon, bahala kang mabulagta. Parang ito pa isang nakakapanlin lang. Yung napapakinggan natin na sinasabi, wala naman taong matuwid. Wala naman taong hindi nagkakasala.
Paano nung panahon ni Enoch? 'Di ba matuwid 'yun? Kaya nga inilagay siya sa langit ng Panginoon at iba pang mga banal na inilagay ng Panginoon sa langit. Isa na rin doon si Elias. Isa na rin yung ibang mga taong mga banal na nilagay sa langit. At kung tatanungin naman natin sa panahon natin ngayon, may tao pa bang ganon? Iisipin ng iba, wala nang ganong tao. Ganito lang kasi yan eh. Yung pagkakasala o kasalanan, dalawa kasi yan. Yung tinatawag na tunay na kasalanan, yung alam niya na mali yung ginagawa niya, na masama at kasalanan yun, nagre-represent yun na kasalanan. Pero kung oras na siya ay biglang nagalit, biglang nagulat, o hindi niya sinasadya, iyon ay hindi magre-represent na kasalanan. Kaya mayroon sa Biblia sinasabi, kaya't itinutuwid ka ng Panginoon para ikaw ay magbago. Ibig sabihin yung salita na itinutuwid, so ibig sabihin binabago, itinutuwid sa pagiging baliko, ibig sabihin sa pagiging makasalanan, sa pagiging masama, itutuwid ay babago ng Panginoon. Ibig sabihin yung term na sinasabing o word, ikaw ay magiging matuwid, ikaw ay hindi magkakasala, ikaw ay magbabago. So ibig sabihin, merong mga taong itinutuwid na nagiging matuwid sa panahon ngayon. Kung titignan natin yung pinaka-climax dito sa pinag-uusapan natin, parang kung gag-iisipin na lang natin, pag dumating ang Panginoon, meron siyang pinapangakong buhay na walang hanggan. Ayun yung buhay na immortal, wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang dalamhati, wala nang tagutom, wala nang pag-iyak, yung pag-iyak na pagdadalamhati dahil sa problema. So, ibig sabihin, napakaganda. Pero kung isipin na lang natin na, ay okay lang, kahit di ako maligtas, o okay lang kung maligtas man ako o hindi, neutral na lang. Tapos hindi niya iniisip na ang buhay dito sa sanlibutan ay panandalian lamang. Nawawala yung lahat ng bagay, nabubulok, nasisira, pinagsasawaan, namamatay. Na hindi nila alam na napakahalaga kung maliligtas ka. Kaya tulungan mo ang sarili mo, makipagtulungan ka sa pamamagitan banal na Espiritu sa paglapit natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung hindi tayo lalapit sa Kanya, tapos iisipin na lang natin, manampalataya lang tayo, ligtas na tayo, abay kilabutan tayo. Kabahan tayo kung ganun yung naisip natin. Dahil kung ayun ang naisip natin, paano tayo makakapaghanda? Sigurado ba tayong maliligtas tayo ng Panginoon, lalo't kung dumating na yung 7 huling salot o yung paghatol ng Panginoon para ang tao ay hatulan base sa kanyang magawa?